Wow! Wow! So yung mga idol, no, naikabit na po natin yung ating stator. So gaya ng sinabi ko, ayan, no, naglagay tayo dyan ng electrical tape. Ayan, no, pampasikip, ano, sumikip, di ba? Alright, so yung ginagawa ko pag may damage dito sa part na ito ng stator. Check natin ngayon kung goods pa ba itong kanyang primary, kung hindi na damage. At itong light at charge coil, check din natin yan. Then nakabit na rin natin yung carburetor, nalinis na rin natin. So ito muna yung first step na gagawin natin. No? Check natin yung kuryente. Alright, tapos dito naglagay po tayo ng naglagay po tayo ng filter kasi yung kanyang filter ay basag na dyan eh. Alright, right, so paano nga ba ito check? Itong primary muna tayo. Napakadali lang yan. So sa pag-check ng primary, kikis-kis lang natin to rito. Kis-kis, sabay kickstart. Yun. May nakikita ba kayong spark? Yun, mayroong unti. Check muna natin itong kanyang light coil. Pag mag-check po tayo dito sa kanyang light coil at charge coil, pag nag-test light po tayo ng pagganito at umilaw, ibig sabihin naka full wave po yung stator. Ngayon pag nag-test light tayong ganito at hindi umilaw, ibig sabihin baka naka half wave. Ngayon i-verify mo, dito yung isa, tapos dito naman sa kabila, no, sa ground o sa body. Ayan. So i-verify natin yan. Pag umilaw, ibig sabihin confirm mo na naka half wave. Pero ganito ang senaryo. Pag nag-check ka dito, umilaw, tapos nag-check ka rin dito, umilaw, ibig sabihin may problema yung stator mo. Grounded yan mga idol. Alright? It's either hindi gumana or mag high voltage yan pag may ganong klaseng senaryo. Okay, so i-check muna natin. Kickstart muna natin. Ayan, yung yellow na andyan, tapos yung isa dito. Yun, umilaw. Naka half wave mga idol. Check natin dito. Tapos yung isa yellow, ayan o. Okay, check natin. Hindi umilaw. So walang problema, naka half wave siya mga idol. Kaya ibalik muna natin, check natin kung maglabas ng kuryente. Kung gumana pa ba yung kanyang primary. Yan, balik muna natin sa socket. Tapos insert natin dito. Okay? Yun, so na-insert na po natin doon mga idol. Sa mga ganitong klaseng primary type, apat palagi yung wire na naandyan. So kung gusto nyo siyang paandarin, tanggalan nyo lang dito sa socket ng kanyang susi, no, ignition switch, disconnect nyo lang at aandar po yan. Or kaya putulin nyo itong kill switch nya, yung black na may white, no. Pag pinutol mo yan, aandar na yan, no. Ayan, tinuruan ko pa kayo no, kung paano mag-direct. So nirect na lang natin kasi hindi iniwan yung susi. Okay, balik tayo dito. Check natin kung may kuryente. So check natin dyan mga idol kung may kuryente. Yan o. Kalahin mo yun, gumagana pa siya. Okay. Yun, meron. So, try natin, isalpak. May gasolina na naman eh. Salpak, palpak. Habis. Wow! Isang panyakan lang! Mandaragan! Oh, naparong! Yung mga idol, no, so umandar siya, isang sipa lang, umandar agad. Alright, so ikamit muna natin yung tambucho para maganda po yung tunog pakinggan, no? Biruin mo yun, umandar agad. Isa pa nga. Yun, hindi na umandar!
Yun! Lakasan natin, lakasan. Para ma-warm up yung kanyang piston. Yun! Yun, ba ito? Masabat, sila niya doon? Diliwan ng gabi. Ito mo sa plate na ito. Ayos, idol. Hindi ka nalugi dito, no? Right. So, ibabalik lang muna natin yung tambucho. Tagalin natin to. Yun, so naremedyoan pa po natin yung kanyang primary, no? Kahit medyo mahina, umaandar pa naman kahit paano. Yung kanyang throttle kasi papalitan natin, sira. Ayan, papalitan natin ng throttle pipe. Ayan, wasak. Yun, so okay na yung motor ni tropa. Babalikan lang natin yung tambucho at papalitan natin to. Alright, so palitan ko muna at ibalik ko muna. So yung mga idol, no, meron po siyang knocking dito sa loob. Bubuksan na rin natin para sulit po, no, kung gawa natin, para hindi na po bumalik si customer. At mapapansin nyo, grabe po yung usok, no, kasi yung tambucho na to malangis to, ay ano, matubig, basa po kasi yung loob ng kanyang tambucho, kaya ganyan mausok, no. Tapos kung naalala nyo, naglagay po tayo ng langis dyan, kaya yan, nilalabas niya muna yung usok. So bubuksan na rin po natin yan mga idol. Isa rin po sa dahilan kasi ayaw po pumasok ng kanyang gear shift, no. Ayaw pong mag-change gear. Kaya isasabay na rin po nating tignan kung ano po yung dahilan kung bakit ayaw mag-shift at saka yung kakaibang tunog na yan. Ano nga ba yan? Alright? Kapag natuyo yan, mawawala na yung usok na yan. Shout out! So yun mga idol, no guys, sinabi ko, binuksan ko po siya kasi may naririnig akong kakaiba sa tunog sa kanyang makina. At tinagal ko po yung kanyang clutch. Then napansin ko po dito sa kanyang shifter na may tama po yung kanyang shifting drum. Ayan, no, may basag. Tapos kulang po ng dalawang ganto. Ayan, so dito natanggal, tapos dito isa. May nakita po kasi ako dito. Ayan, o. Ayan. Tingnan natin kung saan to. Ay, hindi yan dyan. Ako, lumubog. Yun, buhat na lang may magnet. Dito to, dito. Yan. So, dyan yan. Ang problema, basag na, oh. Gumagalaw. Pero ilalagay yan natin dyan. Yun, oh. Diba? Basag. Tapos dito hanapan natin, kumpletuhin natin yan. Sana di pa to gumalaw, no. Yung kabasag nito nakita ko rin kanina. Napansin ko kasi dito nung tinanggal ko, saan na ba yun? Na may nalaglag, ayun. Yan, so ito yung kabasag. Yun, dito to. Yan, dyan yan, oh. No? Ay, basag. So sana hindi to matanggal, no, hindi malaglag.
Yung isa hindi ko na nakita, no? Baka humalo dito sa oil. Hanapin ko na lang, o kaya maghahanap ako ng kaganto, maiksi ito eh, na ilalagay natin dyan para makompleto po yung kanyang shifting, no? Kasi hindi papasok yung ibang cambio niyan pag kulang. Alright? So lalagyan ko lang yan, then ibabalik natin, tapos try natin kung gumagana po yung kanyang shifting, no? Okay? Tapos yung naririnig pala nating lagatok dito sa part ng kanyang ano na yun, mga idol, sa part ng kanyang connecting. Ayan. Yan. No, sa part ng kanyang connecting, pero wala tayong magagawa doon. Okay? So ito na lang solusyonan natin kung po pwede pa. Okay? So lalagyan ko ng isang ganto, then ibabalik natin at try natin i-shifting kung gumagana. Ay mga idol, may nahanap tayo sa mga scrap natin. Ayan, nag-shift naman. Yay. Yun, mukhang okay naman. Double check lang natin. So okay naman, no? Nakahanap po tayo ng isang ganyan. Yung isang ganto. Kompleto na siya. Sana yung may basag na part, no? Yung dito po sa part na ito na nabasag, sana ay hindi malaglag, no, hindi bumigay, para hindi magka-problema po sa kanyang shifting, no? Kasi magkaka-problema yan ng isang shifting, no, hindi papasok yung cambio, no? Alright, so ibalik na muna natin yan at try natin kung okay po siya pag umaandar. Okay.